Siguro po marami na sa inyo ang nakapanood na itong video na ito dahil ito po ay nasa social media na, kalat na, nagva-viral na rin. At kahit tinabunan yung mukha nung empleyado na to, siguro naman ay identified pa rin ang kanyang identity, ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang kapamilya, at talagang ito po ay isang act ng desperadong tao. Nakakahiya, ano? Disente na matatawag itong trabaho niya. At sa tingin ko ay okay din naman siguro ang salary niya, di ba? Kaya lang kasi, minsan yung ating inggit sa ibang tao, nagre-resort tayo sa mga ganitong kabulastugan. Choice natin ang lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kaya sa trabaho man yan or sa araw-araw natin ginagawa. Choice natin yan. Halimbawa, sa trabaho, kung piliin mo na magbusangot araw-araw sa trabaho mo, sa workplace mo, talo ka. Dahil ang panalo doon, natural, ay yung pipiliin na maging masaya na lang at mag-enjoy sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Dahil kaya masaya ka, piliin mong masaya or piliin mong magbusangot, pareho lang, gagawin mo rin yung trabaho mo. So might as well choose the right and positive one, positive feeling dun sa trabahong yan. Katulad na ito, choice mo yan eh. Pwede mong piliin talaga na gumawa ka ng kabulastugan, na pwedeng ikahiya ng sarili mo at ng pamilya mo. Totoo yun. Pinili niya to dahil siguro meron siyang hindi na-meet na mga desires sa buhay. Yun naman yun eh. Sa taas kasi minsan ng ating pangarap, sa tayog ng ating, or sa dami ng ating gustong gawin, mga desires sa buhay, at hindi yun ma-meet, ganito ang kababagsakan mo. Yung ganito kadesperadong action, $300. At dahil gusto mong makaligtas, syempre, gusto mo nang isalba yung sarili mo, sa kahihiyan, sa trabaho na rin, ginawa mo to, na alam ko, delikado. Totoong delikado to, kahit ako kakabahan akong gawin to. Diba, nakalimutan niya ata na all over the place ay may CCTV. Right, tingnan natin. Transportation, ito. A video obtained by CNN Philippines shows a member of the Office for Transportation Security seemingly swallowing the dollar bills she allegedly stole from a passenger at the Ninoy Aquino International Airport. Alright, so yun. So siguro inisip niya, makakaligtas siya dito sa, or masasave niya yung kanyang sarili at syempre yung kanyang trabaho. Pero yun nga, hindi niya alintana, hindi niya naisip na sa bawat sulok ng workplace niya ay may CCTV. Grabe no, $300. Magkano yan? Sabihin na natin around 20,000 pesos. Napakaliit na pera. At ang kapalit ay yung pagkawala ng trabaho mo at kahihiyan ng family mo. Totoo kahit kasi natabunan yung mukha niya, yung, di ba, yung part na to, syempre identified siya ng kanyang family, identified ng mga kaibigan at ng mga katrabaho. Totoong nakakahiya. Bakit eto nagiging talamak, yung mga ganito? Katulad ng sinabi ko, marami siyang desire siguro sa buhay na hindi niya ma-sustain, hindi niya ma-meet, kaya nagre-resort sa ganito. Pangalawa, siguro isa ito sa tao na nag-iisip din na yung mga ganitong kabulastugan ay normal na lang. Dahil nakikita naman yan sa mga government officials natin, sa mga nasa pwesto sa gobyerno, at kalimitan nga, yun pa ang iniidolo ng mga kababayan natin. Kaya siguro, di ba, yung mga nasa pwesto na yan, sila mismo yung nag-i-encourage sa mga kababayan natin, ordinaryong kababayan natin, na gumawa rin ng kabulastugan, katulad nito. Malinaw na pagnanakaw. Anong alleged? Di ba? Sa tingin ko, totoong may ginawang masama, kaya nga, kahit alam niya na delikado at posibleng buhay niya ang nakataya, might as well say, sige na, magsugal na rin. Isugal na. Okay. Ngayon, nakakahiya para sa family. Ulit-ulitin ko.
Kaya bago tayo gumawa ng mga kabulastugan talaga, isipin natin na yung gain na makukuha natin for that particular action, walang-wala yan kumpara doon sa reputasyon and integrity na pwede nating ipagmalaki habang buhay. Di ba?